Ang pinakamalakas pa rin kandidato ay si VP Lenny, Mayor Lenny na Naga ngayon. Pero we can see naman na talagang parang wala nang gana si Ma'am Lenny dyan. Kasi No comment. No comment. Talaga. Wala. We're not political here, ha? Aray Saka na yan. Thank you, sir. thank you, sir. Next question. ko. Ngayon, hindi ka na ayaw mo na, no comment ka na. Bakit? Nakita nyo yung survey. Ulitin. My love for and loyalty to the Filipino nation. Tama. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Dahil kailangan mo malaman yung mga issue ngayon. O balita. Justice Leonen nag-warning kay Buting. Di makagal. Ano daw? Justice Leonen nag-warning kay Buting. Buting. Sino si Buting? Di makagalaw kaya nagjan si Conti at new NBI. Hindi ko maintindihan kung ano to eh. Alamin natin ha kung ano yan. At ito na naman nasipon natin. Paninindigan ni PRD ang hindi pagdalo sa confirmation of charges. Tama lang yan, Tatay Digong. Huwag kang humarap. Pabayaan mo silang mabaliw. Dahil pagkaupo ni Bibi Sara, sila naman ang mababack to you, lalong-lalo na yung ICC at nag-group effort. Matindi ang laban ng politika ngayon. Nataranta sila. Pati si Hayer, si Tory, hindi na makasagot. Ano ang kanyang tinanong siya, ano ang kanyang anong tawag din? Masasabi sa announcement ni BP Sara. Kumambyo na ata ang mama. Mukhang nahihirapan na sumagot. Talagang hindi haharap si PRD sa confirmation of charges. Bakit? Wala naman siyang kasalanan eh. Bakit niya haharapin yun? Magaling na abogado si Tatay Digong. Hanggang sa pauwi na lang yan. Bakit pa hihiringin kung ayaw naman? Di ba? BP Sara versus sino-sino kaya? Sino kaya ang itatapat nila kay BP Sara? Meron daw Lenny, meron daw Risa, meron daw Tolfu. Galingan nyo, magkampi-kampihan nga kayo mga Pulangaw, Pinglangaw, Dilangaw, puro Nilangaw. Magkampi-kampihan kayo. At meron ding umuugong na balita, parang isinusulong ang tandem ni President Sara at itong si Mayor Magalong. Totoo ba? Diyos ko po. Totoo kaya ang balita na yan? Kaya isip-isip din mabuti ha. Kung itatandem nyo, nakulayan na kayo. Ibang istorya naman ha. Baka pwede BP Sara o Sara Duterte at Marcoleta. Ay lagi kong sinasabi to ha. Gusto ko si Senador Marcoleta dahil may paninindigan. Lumalaban, bumoboses. Hindi kagaya ng ibang mga sinasabi nila. Nako po, hindi natin nakitaan yun. Si Senador Marcoleta, Kamara pa lang, sa Congress pa lang, umaalma na, pumapalag na. Nung hinawakan niya yung blue ribbon, yun lang, nagawan siya ng kwento. Inagaw ulit ng mga... Simulan natin to. Mga isyong politikal na muling bumabalik sa sentro ng pambansang diskurso, muling umuugong ang salitang reforma, hustisya, at pananagutan. Ngunit kasabay ng matatapang na panawagan laban sa korupsyon, kapansin-pansin din ang paglalatag ng mga bagong galaw sa larangan ng politika na tila may malinaw na target. Sa gitna ng pagdedeklara ni Vice President Sara Duterte ng kanyang pagtakbo sa 2028, biglang nagiging mas aktibo ang ilang institusyon, mas umiingay ang ilang personalidad, at mas bumibigat ang mga pahiwatig ng paggamit sa mga proseso ng batas bilang bahagi ng mas malawak na banggaan ng kapangyarihan. Kamailan, nanawagan si Senior Associate Justice Marvick Leonen ng tunay at agarang reforma sa mga institusyon ng pamahalaan upang tuluyang masugpo ang korupsyon sa bansa. Yung korupsyon na yan Talaga naman sila lang ang kumikilos dyan para maubos ang kaba ng bayan Sino yan? Di yung Pangulo. At ang kanyang sanpit na si Balulong. Ubos! At pinamahagi pa doon sa mga congressman. Aray ko po, ang sakit, no? Diba?
Kaya ngayon, takot na takot kayo kay BP Sara. Pinagtutulong-tulungan nyo na naman. Galingan nyo sabi ng husto eh. Para hindi kayo ma-back to you eh. Kaso nga lang, hindi na ho, hindi na ho palalampasin ng universe itong pag-upo ni BP Sara. Mapunta tayo dito sa kay Atty. Rowena Guanzon, sino ang ipantatapat kay BP Sara? Kahit sabihin natin magsanib pwersa, yung taga Bicol, tatapat mo kay BP Sara. Malayo ang linyada. Etong si Virus, pantatapat kay BP Sara. Malayo ang milyahe. Sino pa bang sinasabi nila? Si Fall 2. Malayo. Hindi kayo uubra. Sino pa pinakamabigat ng panlaban? Wala na eh. Puro mga ungas. Hindi makakaya ang galing ng mga Duterte. Walang tatalo sa mga Duterte. Pamamalakad at dignidad at tumutulong sa bayan. Yun ang maganda. O sige, ito, example natin. Nagawa nila ng kwento si BP Sara. Umusod. Na-impeach. Akala nyo ba wala pang Duterte? Wala nang Duterte? Pero sabi ko nga sa'yo, technical na sila. Kita nyo, hindi masyado maingay yung impeachment. Hindi maingay, pero naipasok na raw. Sabi, yung pang-apat, na impeachment complaint, nasa tanggapan na. Saan? Nasa tanggapan ng ano? Baka nakabinbin pa rin dito kay Boeing D. Mamaya abangan nyo sa dulo ng ating video yan. Dito tayo kay Atty. Rowena. Nagdeklara na si VP Sara, nakakandidato siya bilang presidente. Kaya itong impeachment sa House of Reps, pagdadalawang isip na yan, yung mga congressman dyan. Alam mo naman mga congressman, sarili-sarili interest lang yan. Tumikit lang yan sila kay Martin Luther King Romualdez. Dahil siyempre, doon sila magkakapaldo. Di ba? Ngayon, wala na. At kung totohanan ito ni Secretary Dizon na wala nang allocables ngayon, yung mga district na pondo nyo ay LGU na at ang magpapatayo niyan. Kaya, posibleng kung hindi magkaibigan, magkaalyado ang congressman sa mayor, wala silang kickbackers dyan. Malamang. Sinabi nga may tatanong sila, sino po ang ngayon, ang nagde-declare? Di si Risa Ontiveros, ang gustong kumalaban kay BP Sara for president. Sabi niya, kung makaka-unity daw siya. Hindi ko alam kung ang unity niya kasama sa BBM gang, o unity niya doon sa mga Liberal Party, at alam mo naman, akbayan si Risa Ontiveros, diba? Socialist, yung isang na lang na pinto, komunist na sila. Pareha lang naman na sila. At ang kanilang hari-hari dyan ay si Lamas. Kaya sa ngayon, Risa Ontiveros versus VP Sara, wala pa pong BBM gang candidate na malamang ay baka si John Vic Rebulla. Pero hindi rin siya sure. Wala yan. Hindi yan sikat. Wala yan. Naku po. Kung sino man ang tumapat kay BP Sara, bigo. Mabibigo lang kayo. Sayang lang yung pera nyo. Yung pondo nyo, gamitin nyo na lang yan sa retirement nyo. Wala akong tatalo sa mga Duterte. Pinagbigyan lang ito si Bongit dahil nakiusap. Para linisin ang pangalan. Ito naman pala, hindi nilinis. Talagang pinadumi ng pinadumi. Pinadungis ng pinadungis. Wala na. Ubus ang kaban ng bayan. Ang saklap, di ba? Ngayon, paano nyo lilinisin? Meron pa bang pamilya nyo ang mananalo? Umuugong ho yung tandem ni BP Sara, ni President Sara at ni si Ate Aming. Pero sa akin, para sa akin opinion ko, reaction to, kay Senador Marcoleta ko, kesa doon kay Ate Aming. No? Kayo, ano sa palagay nyo? Hindi rin sa sure. Pero, according to, ayon kay Senate President Franklin Drilon ng Liberal Party, ay lamang talaga si VP Sara sa ngayon. So, kailangan daw, kung gusto nilang matalo si VP Sara, ay kailangan magkaisa sila, mag-unite sila, mag-coalition sila. Ngayon naman si Bam Aquino
ay nagsabi na ayaw niya tumakbo pagka vice presidente. Kasi pinapalabas sa hangin ni Lamas na siya ang mag-VP kay Risa Ontiveros para magkaalyado na naman ang LP at ang Akbayan. Siyempre, sa LP, ang pinakamalakas pa rin kandidato ay si VP Lenny, Mayor Lenny na hanggang ngayon. Pero we can see naman na talagang parang wala nang gana si Ma'am Lenny dyan. Kasi alam mo naman, Ito sinasabi na to ni Atty. Guanzon Ito si Ate Lenny, talagang sinusuportahan niya talaga yan. Dati pa, di ba? Pinklawan nga yan si Atty. Guanzon. Pero parang ngayon feeling natin, parang gusto niya kay BP Sara Kasi parang wala nang gana si Ate Lenny tumakbo. Pero hindi pa natin sure. Baka mamaya last minute tumakbo. Ngayon, aalamin din natin kung saan. Siyempre, hindi naman kinlaim ni Atty. Guanzon na Duterte supporter siya. Minahal lang siya ng mga Duterte supporter. Pero pinklawan talaga siya. May pag-aamin siya nun. Meron siyang video nun. Totoo yan. Kaya, alamin natin, kung halimbawa last minute mag-declare si Ate Lenny, wala pa rin Hindi pa rin talaga uubra. Napapahiya lang talaga. Malayo ang distansya ng mga survey ngayon. yung Naga, yan talaga ang kanilang home. Kaya palagay ko magti-3 terms siya yan. No? So for now, abangan natin ang impeachment. Pero pang distract lang yung impeachment na yun. Tama, pang-distract lang. Sa anti-corruption natin na mga issues Diba? Kasi habang may impeachment, hindi pinag-uusapan yung corruption. Gusto natin makulong si Martin Yun, Romualdez. gusto rin natin. Si BBM, puro siya dada, puro band-aid. Ang solusyon niya, puro siya inaugurate ng bridge na hindi naman pala kanyang project yun. Yun. At mga water purifier sa barangay. Ano ba? Paano naman makalimutan natin ang massive na corruption ay umabot ng 1.9 trillion pala yung flood Aroy. So, sa 30% na kickback. Sa 100 billion nga naka 25 billion si BBM according to Saldico. Kaya wag nating bitawan yung massive corruption na issue na siyang nagpapahirap sa buhay natin Totoo mga yan. Pilipino ngayon. At siyang nagpapahirap at nasisira sa ekonomiya ng Pilipinas. Wala na Totoo, yung sinabi ni Atty. Rowena Guanzon. Yan ang mga pahirap sa bansa. Kita nyo nga, unang arangkada, 2022. Bumanat kagad sila. Nakaw dito, nakaw doon. Kunwari, pagdating ng 2024-25, ayan na, investigasyon na kuno. Dinawit pa si BP Sara. Si BP Sara daw meron dinorobo. 125 million. Hindi kayo makatulog sa 125 million kay BP Sara, pero kayo trillion-billion ang usapin. Sige, paliwanag nyo. Diba totoo? Magkano yung pinamimigay niyo sa congressman? May holiday pa. Yun pa nga lang Dapat silipin na Pero nakatuon pa rin kayo kay BP Sara. Okay, nataranta kayo. Nataranta sila ngayon mga kasama. Maski ito si The Hire, hindi alam kung ano sasagutin. Paano niya sasagutin yung tanong sa kanya ng isang reporter? Ano daw ang masasabi? Dahil nag-announce sa si BP Sara. Maya-maya. Okay, Atty. Virgilio muna tayo. Anong masasabi dito? Maliwanag sa ating mga kababayan na hindi nila talaga kayang labanan si VP Sara ng patas sa darating na halalan. Kaya natataranta sila on how to eliminate her at natatakot sila dahil pag ito ay naupo, lahat ng dapat managot, siguradong mananagot. Opo. Yun yung kanilang takot. Kaya they're doing everything. Kaya lang, to me, that declaration is proper, that declaration is timely, and talagang dapat na sinabi niya ngayon yan, tatakbo ako. Kahit na anong kulay pa ang ibigay nila ron, kahit ano pang interpretation ang ibigay nila ron, ang maliwanag na sinabi niya, tatakbo ako sa pagkapangulo. Pinapaalam niya sa lahat ng tao, tatakbo ako. Hindi ako natatakot sa inyo.
sa inihain ngayon na resolusyon po ng Senate Minority Bloc na panlaban sa extraordinary rendition ng ICC, nakikita niyo po ba ang pangangailangan nito po, sir, considering ang ating gobyerno sa kasalukuyan, parang firm na yung ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ayon sa batas at sentro ito ng debate ngayon, lalong-lalo na wala pang inilalabas din po na desisyon ang Korte Suprema ukol dito, though meron silang unang inilabas na parang guidelines, pero di ko lang alam kung ito ba ay magbibigay ng kalinawan talaga dito po sa issue na ito, attorney. Alam mo, kailangan kasi yung tendency ng administration ngayon is really to bend the law. They are hell bent on talagang to violate the law, no? To send people away from the country. Kailangan yun para it's going to be a very strong signal to the ICC na yung ginagawa nila is already they're already participating in political persecution in the country. They're already allowing themselves to be used as political tool to defeat the democracy in the country. Masyado ng lapastangan yung ating gobyerno sa ating mga kalayaan. Kaya I agree na kailangan yun because that is going to send a very strong signal to the ICC. Lumalagpas. Kahit ano man naman gawin nila dyan kung ayaw ni Tatay Digong na hearing, wala silang magagawa. Tsaka matataranta talaga sila. Dahil sa survey pa lang, talagang gulat na gulat sila Diba? Nagulat sila 33%. Samantalang sila hindi umabot ng 5, hindi umabot ng 10. Sino ba hindi matataranta noon? Kaya nga ito nung in-interview, hindi na rin alam kung ano sasagot. Sara, plano daw tumakbo sa pagka-presidente. Anong masasabi mo? No comment. No comment. Talaga. We're not political here, ha? Aray Saka na yan. Thank you, sir. Thank you, sir. Next question. Ngayon, hindi ka na ayaw mo na, no comment ka na. Bakit? Nakita nyo yung survey. Ulitin natin. Sinong boy no comment Ulitin natin. Si VP Sara, plano daw tumakbo sa pagka-presidente. Anong masasabi mo? No comment. No comment. Talaga. We're not political here, ha? Saka na yan. Thank you, sir. Thank you, sir. Next question. Ayun. Mahihirapan talaga kayong talunin. Kaya siguro, pinipilit niya na hindi na rin makapagsalita para, akala niya siguro yung galit ng taong bayan, mawawala yun. Hindi basta-basta mawawala yun. Ito na patunay confirmation of charges, hindi haharap si Tatay Digong. Bakit? Mga ayaw manalo si BP Inday. Lahat ng elemento ng pagiging underdog nasa kanya Di ba? Ang daming kasong isinampa. Ang daming kung ano-ano. Lalo nila pinalalakas. Ito yung pinakauli. Ito yung pinakauli. Yung sulat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na kapag ito ay binasa mo, ewan ko na lang kung hindi ka maawa Yan. o hindi ka maliban nila. Siguro kung galit na galit ka sa taong ito. Bakit? Ano ba ang sabay lumiham? May liham siya din sa ICC. Sa ICC? Sa ICC. Kala ko lumiham kay Pangulong Bongbong. Gusto mo basahin ko? Sige nga. Kasi sabi mo talagang maluluha tayo, no? Yun yung sinasabi ko, baka nagdeklara si BP kahapon. Itong sulat na ito, 17th ang peche. Yeah. Pero kasabay ng birthday pa kay Benny. pero lumabas kahapon lang din ito. Medyo bandang hapon na. Gabi na. Yan. At nakalagay dito ay, mabasahin ko po mga kababayan, ng buong buo, I, Rodrigo Roa Duterte, wish to waive my right to attend the hearing on the confirmation of charges currently fixed
for 23 to 27 February 2026. Lapit na. Tama, naka-schedule kasi yan. So in-expect natin by January 23, Monday, Hanggang 27. ay haharap siya. Sabi nga nila, tinatanong nila, magpapakita kayo sa TV? Winave na niya. So winave na ng Ayaw na dating niya Pangulo. umattend. Oo. I understand the consequences of my waiving this right, Oo. which has been thoroughly explained to me by my counsel, and I trust him and his team to challenge the sufficiency of the prosecution's evidence on my behalf. I do not wish to follow these proceedings from outside the courtroom Okay. through the use of communications technology. An original copy of this waiver with my signature is in the hands of my lawyers. Sa kanyang liham, Jen, Oo. kahit pa hindi siya atin, di ba? Oo. Kahit palagyan siya ng TV doon, ayaw din niyang panoorin. Ganon. My reasons are as follows. Okay. Dito na, Jen. Dito na. Ano ang mga kadahilanan bakit siya Oo. hindi Yan. haharap? Alamin natin ha, bakit ayaw ni Tatay Digong? Kasi wala naman siyang kasalanan eh. Tsaka kinidnap lang siya mula sa Pilipinas, dinala sa Dahig. Ano yung binibintang sa kanya? Trabaho ng mga pulis ang umaresto. Kung manlaban man na, di ba? Problema ng mga kapulisan yung bakit inaresto nyo si Tatay Digong? Wala naman siyang inuutos na gano'n, mga buang. Di ba? Kung merong problema, nangyari, meron natege dahil ng laban, hindi na problema ng Pangulo yun. Di ba? Mga unggoy kasi kayo, namumulitika kayo, akala nyo mananalo pa kayo, akala nyo matatakot nyo si Bibi Sara kung mapapadala nyo sa Dahig si Tatay Digong. Ngayon, lalong tumatapang. Hindi nyo nga, yung harapin yung confirmation of charges Bakit? Labas nyo muna yung 30,000 na witnesses nyo bago nyo isa lang sa confirmation of charges. Kasi ayun yung pinail nila Ayun yung pinakita nila, yun yung ginawang basihan para madakip si Tatay Digong. Yung sinasabi nilang 30,000 na mga victim, mga unggoy. Hindi nga kayo lumalampas na 15, 30,000 pa. Hindi niya panonoorin. Ito na. Oo. I do not recognize the jurisdiction of the International Yun. Criminal Court over my person. Galing ni Tatay Hindi Digong. niya kinikilala Yun. ang ICC. I am a Filipino citizen forcibly pushed into a jet and rendition to The Hague in the Netherlands in flagrant contravention of my country's constitution Wow, and of galing. national sovereignty. Yan. My kidnapping was facilitated by the office of the incumbent president of the Philippines with a Yan. plane especially chartered for this purpose. To claim that I oversaw a policy of extrajudicial killings is an outrageous lie. Oo. These claims had been peddled by my political opponents for many years. And as my nation knows, they are based on the word of individuals whose credibility has been thoroughly discredited. Oo. I do not wish to attend legal proceedings that I will forget within minutes. Oo. I am old, tired, and frail. I wish for this court to respect my peace inside the cell it has placed me. Oo. I have accepted the fact that I could die in prison. Oo. Oo. But those who desire this fate for me should know that my heart and soul will always remain in the Philippines. Oo. I am proud of my legacy and of my service to my countrymen around the world. Totoo Let naman no one doubt my love for and loyalty to the Filipino nation. Tama naman. Minahal siya ng taong bayan, nagserbisyo si Tatay Digong na maayos sa Pilipinas. Bakit ginanito ng mga nakaupong hayop? Mga nakaupong gago. Mga nakaupo na ito. Di ba? Alam nyo kung bakit? Isa lang. Gusto nilang hindi makatakbo si Bibi Sara. Tinakot. Nakakala nila man, matatakot pa nila. Diyos ko, mahiya kayo sa mga pinagagawa nyo. Minahal ng taong bayan, ang pinakulong nyo, ang kinidnap nyo. Kaya sa susunod, kayo naman. Kaninyo ako magpabiling sulugoon. Rodrigo Roa Duterte. Mabigat, ano? Madami yung kanyang mga naging payo. Sabi niya,
ayaw kong pumunta dyan, makikinig ako sa hearing na ilang saglit lang, hindi ko na matandaan kung ano nangyari. Oho. Parang sinasabi niya dito, makakalimutin na siya, no? Oho. At hindi na rin niya inaalis ang posibilidad na anumang oras ay doon na siya mamamatay sa kanyang bilangguan. Ayun, mabigat nga. Tapos yung mga request pa niya, kahilingan, ayaw pang pagbigyan, ano? Ng ICC. Kaya yan ang sinasabi natin, di ba? Oo. Doon sa elemento ng pagiging ikaw ang nasa ibaba, ay nandun na lahat sa panig ni Vice President Sara Duterte. Kumbaga lahat ng awa, Lahat ng tao na, oo. sa kanya ngayon. Ang mabigat dyan, yung tinanggap na ni PRRD na Oo. doon na siya mamamatay. Kaya nga, Oh, tinanggap niya, yung sinulat niyang ganyan, napakasakit nun para sa mga Pilipinong nagmamahal sa kanya. kaya napakahirap tapatan eh. Oo. Dahil una-una, mataas sa rating, mataas ang Trust lahat. rating, Tapos, etc. Oh. Confidence. Oh. personally, siya mismo ay nando ng elemento ng awa at siya yung ginigipit, di ba? Oho. Plus, ito pa yung Ngayon, sa kabila ng lahat, kahit ganyan ang ginawa nila kay Tatay Digong, kay BP Sara, taong bayan pa rin nag-aangat at universe. Kita nyo naman ang ganda ng ratings, ang ganda ng survey, at talagang gusto ng taong bayan na manalo bilang presidente. Itong si Sara Duterte. Kaya, aabangan natin yan. Bawi-bawi lang naman yan eh. Kaya yung isang mama hindi na rin nagsalita, ano? Talagang ayaw niya na rin talaga magsalita. Ngayon may bali-balita rito, tandem daw. Kung ako dito, ayoko. Wag niyong iugnay itong isa na to, ayoko. Baguio City Mayor Benjamin Magalong's Kayo, tatanungin ko. Kasi ito, nakulayan na ito eh. Itatandem nyo, Diyos ko po, wag naman. Sa bagay ako, opinion ko naman to, reaction. Para sa akin ayoko. Kayo ba? Gusto nyo? name has also come up as a possible running mate of Vice President Sara Duterte in 2028. Suportado si Magalong ng partido ng ama ng pangalawang Pangulo. Narito ang exclusive agenda report ni Dobie de Guzman. Kung ang tagapagsalita at Vice President for International Affairs ng PDP laban na si Atty. Raul Lambino raw ang tatanungin, magandang kombinasyon ng Duterte Magalong para sa 2028 elections. Nako, matutuwa ako klaro niyan. No, tuwa na ako na nag-declare na si VP Sara for President sa 2028. At kung si Mayor Benji naman, Mayor Benji Magalong ng Baguio City, ay magdi-declare siya, tatapos siyang Vice President. Ako, napakagandang tandem yan. Opinion niya lang yan. Opinion lang ni Atty. Lambino. Pero, sana maintindihan din ng taong bayan. Kung ano-ano yung opinion ng bawat tao. Pero ako, opinion ko, kung kaisa ko kayo at nararamdaman nyo na isang magaling na senador at pwedeng maging vice presidente itong si Senador Marcoleta, bakit? Bakit? Why not? Subukan natin. Matapang, may paninindigan, lumalaban, bumaboses. Yan ang tunay. Hindi yung, nasa gilid lang, pakuya-kuyakoy, tapos sasabihin, alam nyo naman, didikit-dikit. Ito, pang-apat na impeachment. Nasa tanggapan na. Ang alin? Nasa tanggapan na rin ni House Speaker Bogie D. Ayun na raw. Ang ika-apat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nauna nang sinabi ng kampo ng Vice na sasagutin nila ang mga reklamo sa tamang panahon, alinsunod sa konstitusyon. Ang mga batayan ng ika-apat na impeachment complaint laban sa Vice sa balitang hatid ni Mariz Umali. Wala pang 24 oras mula nang ihain ng isang attorney Nathaniel Cabrera ang ika-apat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na i-transmit na ito ng House Secretary General sa tanggapan ni House Speaker Bogie D. Inendorso ito ni House Committee on Human Rights Chairman Benny Abante at Deputy Speaker Paulo Ortega V. Kabilang sa mga paratang ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, at iba pang high crimes. Para High crimes? Ano kung ginawa ang krimen ni BP Sara? Mga onggoy din itong mga to, no? Nakakatawa sila, no? Kahit puro katangahan yung mga
o binibigyan nilang kaso, pinagtatawanan sila ng taong bayan. Bakit? Ano ba ginawa na krimen ni BP Sara sa tansya nyo? Wala akong maintindihan sa mga pinagsasabi nito eh. Tapos betrayal of public trust. Para saan yun? Ano yung ginawa? Ano pagtatraidor ni BP Sara? Wala namang ganun na ginawa si BP Sara. Kaya, oo, galingan nyo pa ng gusto. Dagdagan nyo ng dagdagan. Para pag nag-back to you kayo, saglit lang kayo, oblo kayo. Akita nyo nga isa, yung mama, hindi na kumikilos. Parang ayaw na ata magsalita. Sa ngayon, Sa ngayon, tahimik ang mama na si Hire. Oo, hindi raw politika yung, agoy, simula na ba? Marami na bang makipag-reconciliation? Marami na bang magiging BP Sara? Didikit-dikit kay BP Sara. Ganun ba? Yan, kung umabot sa video natin ito, huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, at hit mo na rin yung bell. Yung bell all nyo, Bye-bye!